na dismayo, naimatay. Kasi naman ni Mr. Maravillas, hindi may matay si Digong. Binisita pala ni Trillanes. Doon naman lang po nila yon. Hindi man sigurado. Yun ang akusasyon. Yun ang inala po ni Pulong. Kasi iba naman, itong si Trillanes, nagpa-picture doon sa The Hague. Yan o, si Trillanes. O ngayon, sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Nagtatanong siya, ibig sabihin, hindi man siya sigurado at malamang suspitsa lang niya, mga kababayan. Yung ingrown toenail po, yung namaga yung ano niya, yung kuko sa paa, yan ang ibig sabihin niyan. Kasi siguro yung kuko, mali yung tubo. Kasi wala na siya doon, mga kababayan, na naglilinis ng paa, yung kuko. Yun ang nga bang buhay niya na kinasanayan ay naglilinis ng Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ni Digong sa ICC, sa The Hague, kasi ang sabi na dismayo, naimatay. Kasi naman ni Mr. Maravillas, hindi may matay si Digong. Binisita pala ni Trillanes. Doon naman lang po nila yon. Hindi man sigurado. Yun ang akusasyon. Yun ang inala po ni Pulong. Kasi iba naman, itong si Trillanes, nagpa-picture doon sa The Hague. Yan o, si Trillanes. Ito yung post niya. Relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghanap buhay lang ang abogado niya. Sabi ng abogado ni Digong, si Nicholas Kaufman, nagka-cranial and brain injury daw. Si Digong dahil sa pagkatumba, nag-collapse, naimatay. At sabi, dinala sa ospital. Doon man lang siguro sa loob. Yan ang sinasabi nila. Pero wala man pong confirmation na gano'n na kwento. Sila man lang ang nagkwento. Wala mang medical records or medical reports na pinapakita yung abogado kahit na po si Sarah. Di ba? O ngayon, sabi ni Pulong, si Trililing pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Nagtatanong siya, ibig sabihin, hindi man siya sigurado at malamang suspitsa lang niya, mga kababayan. Hoping na sa kanyang pagsasalita, i-confirm ng gobyerno. Unang-una, ano man ang rason bakit ipadala po si Trillanes? Di niya, Mr. Maravillas, bakit nandun si Trillanes? Si Trillanes po ang tumutulong doon sa mga complainants. In fact, siya ang unang nag-file ng kaso. So, may interest si Trillanes. 2017 pa, mga kababayan, tinutulungan ni Trillanes ang mga complainants. And so, kung pumunta doon si Trillanes, malamang sa kanyang sariling desisyon niya. Pero yung duda, mga kababayan, ni Pulong, na si Trillanes yung pinadala ng ating Pangulo, yan ang ibig niya sabihin ni Bangag, si PBBM. Walang rason po na si Trillanes ipadala. Bakit naman si Trillanes ang ipapadala? Di ba? Ang report, embassy official. Hindi ba po official ng embassy si Trillanes? Tama po? But anyway, i-share ko sa inyo, mga kababayan, itong hinala ni Pulong. Hinala man niya lang ito, mga kababayan. Pumalag sa welfare check, binatikos at tinawag na Trililing ni Davao City Representative Paulo Duterte ang umano'y pinadala ng gobyerno para mag-welfare check kay dating President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Walang direktang pinangalanan ang mambabatas kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi yan ni Representative Pulong kasunod ng pagbabahagi ng larawan ni dating Senador Antonio Trillanes habang nasa labas ng ICC Detention Facility nitong Sabado, September 27. Una naman na sinabi ng DFA, Philippine Embassy, ang bumisita noon sa dating Pangulo. Hindi man po embassy official, hindi man inappoint na official ng embassy or ambassador si Trillanes. Unang-una, bawal sa kanya na pumasok muna sa gobyerno kasi may 1-year ban, mga kababayan, sa natalong kandidato. Diba? Na ma-appoint sa ano man na posisyon sa gobyerno. So, ang tingin natin, mga kababayan, hindi man kasama doon si Trillanes sa bumisita. Naginala lang si Pulong kasi nagpa-picture si Trillanes. Si Trillanes, mga kababayan, may interest sa kaso kasi tumutulong siya sa mga complainants ng AG case
ni dating Pangulong Digong. Yan ang kwento niyan. 2017 pa mga kababayan. Wala mang kinalaman sa kaso ni Digong na isinisisi sa ating Pangulo. Wala mang kinalaman dyan yung ating Pangulo. Nagkataon lang na nang ilabas yung warrant of arrest kay Digong, pinadaan sa Interpol. Nakalimutan ni Digong na umalis din sa Interpol tulad ng pag-alis niya sa ICC. Ayon, natrap siya. Nahuli, nasilo siya mga kababayan kasi under obligation yung ating gobyerno to cooperate with Interpol. Hindi siguro naisip nila na yung ICC pwedeng humingi ng tulong sa Interpol. O yan yung kwento mga kababayan yan. O ngayon, ito yung latest na sinabi ng gobyerno. Sabi dito, Philippine government denies allegation of improper consular visit to Rodi Duterte. So sabi dito sa balita ng Politico News, the Department of Foreign Affairs on Saturday defended its recent consular visit to detained former President Rodrigo Roa Duterte, describing the mission as professional, non-intrusive, and respectful. Amid sharp criticism from Vice President Sara Duterte, who accused the government of placing her father's safety at risk. Kaya siguro nagkwento sila after na bumisita, nagkwento sila na nag-collapse si Digong kasi para iugnay nila doon sa consular visit ng Philippine Embassy kay Digong. Pinagdugtong-dugtong yung senaryo, yung kwento. Sabihin, kita mo na niya, trinidor si Digong ng mga consular officials, yung ibang mga DDS, baka niya nilason. Gagawin ba yon mga kababayan ng ating Philippine Embassy na lasunin yung dating Pangulo? Siyempre, mag-iimbestiga. Kaya nga, sabi ng mga observers, pwede naman nila na siguro request duda sila kung paano yung pagtrato. May CCTV naman yon sa kulungan ni Digong. O di makikilala kung sino yung pumunta doon kasi recorded siya. Tanong ginawa, tama ba na professional and respectful? Atayaan ba yon mga kababayan ng ICC na nasa poder nila yung akusado? Kaya sabi dito, sa statement na nirelease kahapon, the DFA said that its officials from the Philippine Embassy in The Hague conducted a visit in accordance with international norms and with the approval of the former president who is currently under the custody of the International Criminal Court. Imagine, may approval pala. So ginusto, madaling sabi, ginusto ni Digong na mabisita din siya ng mga consular officials with the approval of the former president. As the ICC spokesperson clarified on September 24, the DFA quoted such visits, if any, are strictly conducted with approval or at the request of the person in detention. Yan malinaw. Ginawa yung pagbisita with the approval or at the request of the person in detention. So kung walang approval yung mismong detainee or pwede rin request niya, kung nag-request na mismo si Digong na mabisita din siya, ibig sabihin, approve niya kasi siya mismo yung nag-request. Or pwede din yung consular yung nag-request para makita kung totoo yung mga pinagsasabi ng kanyang abogado na si Digong unfit for trial kasi may amnesia na. Kasi nagkikwento man lang po si Kaufman. Alangan man siya lang ang pakinggan yung kwento, hindi i-check. Alam naman natin na mga sinungaling sila. So chinek nang mag-request ng welfare check yung consular office natin, inapprove naman po ni Digong. So pwedeng ganon ang nangyari kasi hindi man pwede na pumunta doon without the approval or request ng detainee. Yan ang malinaw sa rules. Hindi na siguro mga kababayan pinaalam kay kay Attorney Kaufman or kay Sara Duterte. Kaya galit na galit si Sara kasi wala daw approval. Hindi man requirements yung approval nila. Ang kailangan yung approval ng detainee, hindi ng family. O di ba? Mga kababayan, malinaw. So sabi dito, the DFA emphasized that the visit was undertaken by career consular officials in not as alleged by the Vice President by operatives acting on behalf of the Marcos administration. The controversy erupted after Vice President Duterte issued a strongly worded statement on September 24 claiming that embassy officials entered the ICC detention facility under false pretenses and carried out an unauthorized interview with a former president who faces charges of crimes against humanity stemming from his administration's bloody war on drugs. Paano naging unauthorized?
Hindi man pwedeng unauthorized yung interview. Ang ibig sabihin nyo, nakapasok yung consular officials, inapprove ng ICC. So, authorized by ICC. Kasi nasa custody ng ICC si Digong. Hindi man kailangan yung authority galing sa pamilya ni Sara or kay Attorney Kaufman. Ang may authority po, yung may custody. Tama ba? Kung sino yung dapat papasukin nila o hindi. Yan ang totoo niyan. Ito yung aligasyon ni Sara Duterte. Sabi niya, even the most basic care for the complaint of an ingrown toenail easily treatable cannot be done swiftly. Yung ingrown toenail po, yung namaga yung ano niya, yung kuko sa paa. Yan ang ibig sabihin niyan. Kasi siguro yung kuko, mali yung tubo. Kasi wala na siya doon mga kababayan na naglilinis ng paa. Yung kuko, yun ang nga bang buhay niya na kinasanayan ay naglilinis ng ng kuko, manicure, pedicure. Ngayon wala na po siyang taga manicure, pedicure. Yan ang reklamo ni Sara Duterte. Namaga yung kuko, hindi daw magawa, easily treatable, cannot be done swiftly, sabi ni Sara. Kaya tinawag niya inhumane daw yung kondisyon ng dating Pangulo. Paano naging inhumane na kumpleto po ng facilities doon? Hindi tulad ng mga detention cell dito sa Pilipinas. Malayo yung detention cell ni Laila de Lima na pinakulong ni Digong. O, di ba? At saka yung mga biktima ng EJK nasa ilalim ng lupa na. O, di ba? Pero si Digong buhay na buhay pa. Accorded due process. Kaya sagot ni Attorney Cristina Conti sa reklamo ni Sara, if you have ingrown toenails, anya, Google says, soak feet in warm water with soap or apple cider vinegar. Yun man lang niya. Sabi dito sa balita ng News 5, sinabi ni Conte na tanging mga healthcare provider na nangangalaga sa mga suspect na nasa custody ng ICC ang maaring mag-disclose ng kanilang kondisyon dahil sa mga striktong batas ng Netherlands hinggil sa medical confidentiality. Know that fake news and disinformation can backfire on your cause. Don't be the hammer that drives the nail home or closes the door shut. Dagdag pa ni Attorney Conti sa kanyang post sa social media. Ayan, lang natin silang dumaldal kasi itong mga pinagdadaldan ng kampo nila kasama yung abogado, malamang lalong magdidiin kay Digong. Imbis pagbigyan po yung interim release, hindi. Kasi napakasinungalingan niya kung ano-ano pinagsasabi. Nagtatay-tay ng kwento. Malamang niya, pag pinagbigyan natin, gagawa ng rason yan para hindi na bumalik sa ICC para sa trial. Huwag mo nang advise Attorney Conti, ng mga gagawin niya. Hala sila sa buhay nila. Yes, sabi ni Mer na Grasparil. Sanay kasi yan sa buhay na konting kibot may alalay. Buhay hari at rayna ng mga api. Sabi ni May Kosyo, para saan yung mayat mayang travel na yan? Kung ingrown lang, di pa personal na makita at nang masolusyonan, need talaga isisi sa ICC. Kailangan daw ng kasi matanda na, sabi ni Sara. Kailangan ng 24-hour caregiver. Di mag-volunteer siya. Anyway, lagi man siyang nandun at umiikot sa iba-ibang parte ng mundo para ikampanya yung bring him home. So doon na lang siya mag-stay, mag-resign na siya as Vice President para matutukan niya yung pag-aalaga sa kanyang tatay. Tama pa? Yan ang pwedeng gawin ni Sara Duterte. Doon na siya mag-stay. Araw-araw nandun siya sa tabi ng kanyang tatay. Kasi hindi man pwede na dahil sa kanyang reklamo, i-release na si Digong. Ano naman po yung libo-libong namatay sa EJK? Di ba? Nareklamo siya sa kalagayan ng kanyang tatay kasi namaga yung kuko sa paa. Imaga lang yan. Yung mga bata na nadamay sa EJK, lahat na po lupa, lahat na kaluluwa. Di ba? Kulang pa yung kanyang pagkakulong. Dapat nga death penalty. Kaya lang wala man pong death penalty sa ICC. So habang buhay na pagkakulong, in case siya mapatunayang nagkasalang walang kaduda-duda. Yan sabi ni Butuyan, Rody Duterte faces 10 years to life in jail if convicted. ICC accredited lawyer Joel Butuyan said former President Duterte faces no less than 10 years to life imprisonment pag siya'y na-convict in even one of the 3 cases recommended by the Office of the Prosecutor. 3 counts po. So sa first count pa lang po,
10 years to life. So kung 3 counts siya mako-convict, 3 times na life sentence. Ibig sabihin, patay na siya, tagal na siyang patay, hindi pa tapos yung kanyang sentensya. Yan ang ibig sabihin nun. Alalahanin natin po, mga kababayan, itong mga kaso niya, hindi man ito sana pinail yung kaso sa kanya. Kung hindi niya ginawa yung kill. So ito, ginusto niya to. Proud pa nga siya, mga kababayan. Walang remorse. At ang sabi niya, Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So, I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. wish granted po. Kaya walang rason na pagbigyan po yung interim release. Mismong ang nagsabi, si Digong, handa siyang mabulok. So, hindi man siya pwede na mabulok doon sa kung hindi matutuloy ang trial. Dapat matuloy ang trial para kung wala siyang kasalanan, di permanent hindi interim release, permanent na release sa detention cell. Pero kung halimbawa napatunayan siya na nagkasala sa 3 counts na kaso, murder, crimes against humanity, handa naman po siyang mabulok doon. Pero namaga lang yung kuko sa paa, reklamo na agad si Sara Duterte. Bakit hindi mo itanong sa tatay ninyo kung talagang may reklamo siya? Kasi sa statement niya, handa siyang mabulok. Mas matindi yung mabulok sa kulungan kaysa maga na kuko sa paa. Di ba? Yes, sabi po ni ICC spokesperson Fadi Abdallah. Yung ICC niya is a judicial institution and is not a political institution. And as a judicial institution, there are independent and impartial judges elected by 125 states parties. These judges will only deliver justice. They don't take any political considerations into account when they are deliberating about important judicial matters. Kaya malabo na halimbawa pinagbigyan ng ICC yung consular visit, mali na i-akusa yung ICC na na-impluensya ni Bangag. Pinagbigyan si Bangag dahil sa politika. Walang ganun po. Kaya nga po, yung resolusyon ni Bato at ni Bongo para sa bring him home, malabo man po yun. Gusto ninyo, mag-file kayo ng resolution, hindi address to, hindi address dito sa Philippine government. Bakit hindi ninyo idirekta yung resolution, isubmit ninyo sa ICC judges? Kung pagbigyan yung po ninyo, request ninyo, through that Senate resolution, di mabuti. Ang gusto ninyo, ipadaan pa sa Philippine government, yung Philippine government na laging pinagmumura ng mga DDS na bangag. Bakit kayo tutulungan ng bangag na gobyerno? Di parang sinabi ninyo na ang gobyernong bangag pwede pala mag-isip ng matino na papabor sa inyong posisyon. Kasi pag pabor sa inyong posisyon, matino. Pag hindi pabor sa inyong posisyon, bangag. Di ba? Yan ang problema sa inyo . Hingi kayo ng tulong tapos ang lagi ninyong sinasabi, bangag. Ngiwi, butod. Masyado kayong abusado. Pinagsalitaan na ninyo ng lahat ng mga hindi makain ng baboy, hindi makain ng aso, na mga salita. Pagkatapos, magre-request kayo through a resolution na tulungan si Digong na makabalik dito. Walang impluensya ang ating gobyerno sa mga judges. Ito malinaw. Makakalabas doon si Digong pag napatunayan niya hindi siya nagkasala. Kaya kailangan talaga may trial. O ngayon, yung interim release, sabi naman ng ating gobyerno, sabi ng palasyo, irerespeto kung pagbibigyan kayo. Pero mali yung sinabi ni Kaufman na sinabi ng gobyerno na hindi oppose. Biglang tunis ni Kaufman yung statement ni Yossi Castro. Anyway, yan man lang po mga kababayan. Lagi nating tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.